Buwan mano sa ating One Balita Pilipinas ngayong Lunes. Viral sa social media, PhilHealth member na mahigit 2 dekadang naging premium contributor, tinanggihan daw ng benepisyo dahil daw namatay ng wala pang 24 oras mula nang ma-confine. Sasagutin mismo ng PhilHealth. Nasawing Ateneo student athlete na si Rene Baterbonia, hinatid na sa kanyang hometown sa Agusan. Habang si Divine Adili muling inilala ng kanyang naging teammates. Mga pinuno ng Ateneo basketball team ipinatawag sa CIDG kanina pero hindi sumipot. We are not here to arrest, we are not here to charge, but merely to gather the facts. Doble dagok sa Sarangani matapos ang magnitude 7.8 na lindol. Binaha na nga napuno pa ng nangamatay na isda ang kanilang baybayin dahil sa pag-angat ng lupa. Buong mundo ay pinagdiwang ang 13th anniversary ng BTS. Philo Army kasama sa nakisaya dyan. At Miss Universe Philippines, Bea Milian Windorski, nagsalita na sa issue ng halfies sa mga beauty pageant. And I think it's bringing up really important conversations on privilege and the colonial beauty mindset. Magandang taghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Thank you for joining us. Good afternoon sa mga nanonood sa guide. Ang uting utang, kumikita sa mga utang, pagkikita. Dagsana ang mga paluwa sa kanilang mga probinsya. Hola! One Balita, Pilipinas! Magandang tanghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Ibinyahe na ang labi ng Ateneo student athlete na si Rene Baterbonia sa kanyang hometown sa Agusan del Sur mula sa Ateneo de Davao. Tiniyak naman ng campus na mananatiling buhay ang alaala ng yumaong atleta. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Ivan Tarinque. Pasado alas 8 ng umaga nang ilabas mula sa Ateneo de Davao Senior High School Campus ang mga labi ng rising basketball player na si Rene Baterbonia. Ibinyahe siya pauwi sa kanyang bayan sa Talocogon, Agusan del Sur, kung saan siya ihahatid sa kanyang huling hantungan. Hanggang sa huling araw ng public viewing sa mga labi ni Rene Baterbonia sa Christ the King Chapel sa loob ng Ateneo de Davao Senior High School Campus, bumuhos ang pagmamahal, paggalak at pagpupugay para sa kanya ng mga kaibigan, guro at mga taga-suporta. Sa Requiem Mass kagabi, inanunsyo ni Father Carer San Juan ang mga hakbang ng pamunuan ng Ateneo upang mapanatiling buhay ang alaala ng yumaong atleta. Kabilang ang pagpapangalan ng covered courts ng Senior High School Campus bilang Rene Bobet Baterbonia Covered Courts. Niretiro na rin ang kanyang jersey number bilang pagkilala sa mahalagang hambag niya sa basketball program ng paaralan. Nagkaloob din ang Ateneo de Davao ng full scholarship sa 6 na kapatid ni Rene bilang suporta sa kanyang pamilya. Kwento naman ng isa sa teammate ni Rene sa Davao Regional Athletic Association, hindi lang ang husay ni Rene sa hardcourt ang hinahangaan nila. Sobrang bait na bata. Kung meron kang problema ganyan, malalapitan mo talaga siya. At napaka hardworking siya na bata para maahon niya yung pamilya. Inaasahang darating ang mga labi ni Rene sa Talocogon, Agusan del Sur sa pagitan ng alas 7 hanggang alas 10 ng gabi. Magiging bukas naman sa publiko ang pagdalaw sa kanya simula bukas June 16, alauna ng hapon hanggang June 23, bago siya ihatid sa kanyang huling hantungan sa June 24. Paaaralin na ng Ateneo de Davao ang mga naulilang kapatid ng student athlete na si Rene Baterbonia. Patuloy naman ang investigasyon sa kanyang sinapit at sa Nigerian player na si Divine Adili. Magbabalita, Simon Gualvez. Pangalawa sa 7 magkakapatid, si Rene Bobet Baterbonia ang basketball standout na tubong Talocogon, Agusan del Sur. Isang dahilan kaya pinili niyang mag-aral sa Maynila ay para mapagtapos ang lahat ng 6 na kapatid. Bagay na tutuparin na ng Ateneo de Davao.
Isa sa mga pangarap po ni Bobet ay matutupad. 6 ng kapatid ay bibigyan po ng Ateneo de Davao University po ng scholarship. Third-year college sa kursong criminology ang kuya ni Bobet. 2 lalaking kapatid ang nasa high school, habang 3 pa ang nasa elementarya. Sa candlelight vigil naman sa Ateneo de Manila University sa Quezon City, ibinahagi ng ilang teammates ang kanilang mga alaala sa Nigerian na si Divine Adili. He was such a kind and gentle person that I felt comfortable with him almost immediately. God knows how much you mean to us, not only on the basketball court, but in life as well. Part of me that still can't fully accept that you're not with us anymore. It doesn't feel real, and I don't think it will ever feel real. But I also know that in whatever comes next, whether it's in school, basketball, or in anything we do in life, one thing's for sure, we're gonna dedicate it for you. Ayon sa barangay Lipit sa Dipakulaw, Aurora, kung saan nasawi ang 2 atleta, hindi naman sila nagkulang sa mga paalala sa mapanganib na alon sa lugar. May mga babala pa nga tungkol sa rip current o yung mabilis na agos ng tubig mula sa buhanginan papunta sa malalim na bahagi ng dagat. Pero sadyang meron daw talaga mga pasaway. O nga po yung awibit po na yon, talagang pinapaiwas po namin sa mga tao. Kaya lang po yung mga tao, sir, mas gusto pa nilang puntahan yun. Yung awibit na yon. Kung bakit naman gustong-gusto nilang puntahan. Eh, meron po namang mababaw na pwede nilang, yun po itinuturo namin na puntahan nila paglangayan. Nang mangyari ang trahedya noong June 8, tiyempong pa-high tide na raw dahil hapon na. Sabi ng pamunuan ng resort, nag-ocular inspection daw dito sa lugar sina Coach Tab Baldwin noong May 7, 1 buwan bago mangyari ang team building activity. Kabilang daw sa mga chinek, yung lagay ng dagat, oras kung kailang high tide at low tide, maging yung estado ng buhangin. Nauna nang sinabi ng pamunuan ng resort kung saan nag-check-in ang team ng Ateneo Blue Eagles na kahit sila may mga paalala rin sa bisita. Kapatid, ako si Mon Gualvez para sa 1PH. 4 sa 5 miyembro ng Ateneo basketball team ang hindi sumipot sa CIDG matapos ipasabina kaugnay ng fact-finding mission sa pagkasawi ng 2 student athletes. Kabilang si Coach Tab Baldwin. Magbabalita si Mobile Journal, Jazz Paredes. Jazz, anong dahilan? Bakit hindi raw nakadalo ang 4 sa 5 Ateneo basketball team na ipinasabina nga ng CIDG? Yes, Cheryl, no, ipinasapi na nga ng CADG ang top management ng Ateneo basketball team na pinamumunuan ni Coach Tab Baldwin. At kaninang umaga, mula doon sa 5 ay isa lamang ang dumating para magpakita dito sa CADG office. Yan si Athletics Director ng Ateneo Athletics Team na si Emmanuel Fernandez. Habang ang 4 pa na hindi dumating na pinangalanan ni Remulla kanina ay si Mr. Epo Kimpo at Father Nemi, kabilang dito si Coach Tab Baldwin, ay hindi nga nagpakita kaugnay nung kanilang sabina na magpakita sa CIDG office ngayong araw. At hindi nga nagpakita itong 5 individual na ito, pero ang Ateneo ay nagpadala ng kanilang mga abogado kahit wala silang sabina para lamang daw kanilang maipaliwanag yung kanilang magiging role sa investigasyon. Hindi man na-idetalya ni DILG Secretary John Vic Remulla kung bakit hindi nagpakita itong 4 pang individual sa kaugnay ng kanilang sabina. Ngunit ayon sa kanya ay karapatan naman daw nila na huwag dumalo at magpadala ng kanilang abogado bilang kanilang kinatawan. Cheryl. Klaruhin lamang natin, Jazz, yung dumating na lawyers, ang nire-represent nun ay yung universidad, ang Ateneo, not the 4 students o athletes na hindi sumipot. Cheryl, no, we are yet to confirm kung sino-sino ba yung mga abogado na nakita nating dumating kanina sa CIDG office o kanina. But we can confirm na ilan doon sa mga abogado ay mula nga sa Ateneo, Cheryl. So, 5 yung pinatawag. So, may sumipot na isa? Yes, Cheryl. Yan ay si Director ng Athletics Team na si Emmanuel Fernandez, Cheryl. But all of the players, walang humarap?
Wala pa sa ngayon, Cheryl, no? Pero sa statement kanina ni DILG Secretary John Vic Remulla ay posible daw na bukas ipasubpina itong mga players para humarap dito sa tanggapan ng CADG, Cheryl. Ano ba yung pangunahing detalye na dapat malinawan dito nga sa isinasagawang fact-finding mission ng CIDG? Yes, Cheryl, no? Mariin na kinlaro din ni DILG Secretary John Vic Remulla kanina na itong kanilang pagpapasubpina sa 5 individual ay hindi nangangahulugan na sila ay kakasuhan o aarestuhin, ngunit ito ay kasama ng kanilang investigasyon upang mahanap yung mga facts na kinakailangan, kagaya ng sino ba ang nag-authorize sa team building, sino ang nag-utos, at sino yung nagpadala at paano ba sila nakapunta dito sa team building na ito sa Aurora. At kabilang pa dyan, hindi nga daw ito fault finding dahil yung last week daw nila yung kanilang fault finding investigation or exercise. Pakinggan natin yung pahayag ni DILG Secretary John Vic Remulla. We are not here to arrest, we are not here to charge, but merely to gather the facts. Kukunin lang namin talaga kung anong nangyari, kung sinong nag-authorize, kung paano sila pumunta, kung sinong nag-order. It is a fact-finding mission, hindi siya fault-finding. At dahil nga may ilang hindi sumipot, Jazz, ano yung susunod na hakbang ng CIDG lalo't wala naman silang contempt power? Yes, Cheryl, tama ka dyan, no? Kanyang nilinaw kanina na muli nga silang magpapatawag ng ikalawang subpoena sa Biyernes upang mas klaruhin daw ang mga detalye nito. At tama ka, Cheryl, no? Wala silang contempt power at kanila daw irerekomenda iyan sa korte, habang posible nga na bukas ipasubpoena naman yung mga players na hindi nagpakita ngayong araw at para makahingan din sila ng detalye at para makuha yung klarong detalye dun sa mga nangyari during the incident sa pagkasawi ni Rene Baterbonia at Divine Adili. At kagaya ng sinabi nga ni Remulla kanina, ay sa ikalawang beses na hindi magpakita itong kanilang mga ipinisubpoena, ay maaari nga nilang i-request sa korte itong warrant ng contempt order. Ngunit dininaw niya ulit na karapatan ng mga pinisubpoena na magpadala ng kanilang mga abogado. Sherry. Maraming salamat, Mobile Journal, Jazz Paredes. Isang linggo makalipas, ang magnitude 7.8 na lindol na tumama sa Mindanao, lumobo na sa 65 ang patay sa pagyanig. Iniimbestigahan naman ang nangyaring pag-urong ng dagat o coastal uplift sa ilang probinsya matapos ang malakas na pagyanig. Para bigyan ng mukhang balita, Mobile Journal, Daniel Dayaw. Rumaragasa ang baha sa barangay Lumasal sa Maasim, Sarangani noong Sabado. Inabot din ng baha ang kalsadang ito, kaya bumagal ang daloy ng trapiko. Sa barangay Malalag naman sa bayan ng Maitum, wala nang makitang kalsada dahil sa tubig. Halos 2 talampakan ang naitalang taas ng baha dahil sa malakas na ulan. 6 na araw ito matapos ang pagyanig ng magnitude 7.8 na lindol o ang itinuturing na the big one ng Mindanao. Simula noon, ayon sa PHIVOLCS, mahigit 5,000 na ang naitalang aftershocks. 76 dyan ang naramdaman. Sa huling tala ng NDRRMC, 61 ang nasawi sa lindol. Higit 1,000 ang sugatan habang 4 na pa ang nawawala. Higit 173,000 na pamilya ang naapektuhan ng lindol o tinatayang nasa 700,000 na tao. Higit 700 naman ang mga infrastruktura na nasira. Katumbas niyan ang nasa 1 bilyong pisong halaga. Kaya ang DPWH 24/7 daw ang trabaho para maisaayos ang mga nasirang infrastruktura. Ayon sa ahensya, nabuksan ng muli ang karamihan sa mga nagsarang National Road section sa Mindanao matapos ang tuloy-tuloy na clearing operations. Umurong naman ang tubig dagat sa Glan Sarangani at Jose Abad Santos sa Davao Occidental, kasunod ng malakas na lindol. Ayon sa PHIVOLCS, coastal uplift o pag-angat ng baybayin o lupa malapit sa dagat ang nangyari. Tinatayang umangat ang dalampasigan ng nasa 2 metro. 200 metro naman ay natras ng baybayin. Namatay tuloy ang ilang lamang dagat tulad ng mga isda, kabibe at corals.
Sa tansya ng PHIVOLCS, umabot ng 200 metro ang iniurong ng baybayin dahil sa nangyari. Itong coastal uplift daw ang dahilan, kaya tayo mayroong mga bundok na tila may corals. This happens when one part of the shoreline goes up. So as a result, ang shoreline we have shifted seaward. The reason why we have mountains ng mga limestones because of this phenomenon. Bumuo na ang DENR at lokal na pamahalaan ng composite team para maimbestigahan ang coastal uplift. Mga kapatid, Mobile Journal, Daniel Dayo po hatid ang mukha ng balita. Susunod, viral post ng isang ginang nang hindi raw natulungan ng PhilHealth nang mamatay ang kanyang mister. Paglilinaw sa isyong ito mula mismo kay PhilHealth President and CEO Dr. Edwin Mercado. Yan na at iba pa sa pagbabalik ng One Balita, Pilipinas. Nakikipag-ugnayan na ang PhilHealth sa pamilya ng namatay nilang miyembro. Nagreklamo ang kanyang asawa na hindi sila makakuha ng benepisyo dahil sa umano'y 24-hour confinement policy. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Amy Atienza. Viral ngayon sa social media ang reklamo laban sa PhilHealth ng isang misis na namatay ng asawa dahil sa sakit na brain hematoma. Sa isang post, ikinuwento ng ginang na sinabihan daw siyang hindi kwalipikado ang asawa niyang makatanggap ng benefits. Hindi raw kasi umabot ng 24 na oras ang pagkaka-admit sa kanya sa ospital. Humihiling siya ng tulong sa PhilHealth noon para mabayaran ng 200,000 pesos na hospital bill. Hinaing ng misis, 25 years na membro ang asawa niya ng PhilHealth pero wala silang natanggap na benepisyo. Paulit-ulit daw siyang sinabihan na nakabatay ang panuntunan sa isang memorandum circular ng PhilHealth o yung 24-hour confinement policy ng PhilHealth. Pero ayon kay Senate Health Committee Chairman Senator Bongo, ipinatigil na raw ng PhilHealth ang umano'y anti-poor na 24-hour confinement policy sa ilalim ng emergency care benefit. Kung totoo man, hindi raw katanggap-tanggap ang nangyari. Nakiramay naman ang PhilHealth sa pamilya ng nasawing miyembro. Nakipag-usap na rin sila sa asawa nito. Nakikipag-ugnayan na raw sila sa ospital para mas maintindihan at maaksyonan ang nangyari. Mga kapatid, Mobile Journal, Amy Atienza po, hatid ang mukha ng balita. At kaugnay nga po ng viral na hinaing ng isang naulilang asawa na nagsabing hindi nila nagamit ang ilang benepisyo matapos pumanaw ang kanyang asawa. Bukod sa pamilya ay nakipag-ugnayan na rin daw ang PhilHealth sa mga ospital na sangkot upang masuri ang kaso. Para linawin ang mga tanong ng publiko, magkakasama natin si Dr. Edwin Mercado, Presidente at CEO ng PhilHealth. Magandang tanghali po, Doc Mercado. Salamat po sa oras. Gandang tanghali, Cheryl, at sa ating mga taga-subaybay. Doc Mercado, ito nga po, matapos mag-viral itong post ng naulilang asawa, ano po ang agad ninyong naging aksyon? Nakapag-ugnayan na po ba kayo sa pamilya at sa mga ospital na sangkot? At ano na po yung mga paunang nalaman ninyo? So kami po ay taus-pusong nakikiramay dito po sa ating pumanaw na member. At ang una nga pong hakbang na ginawa namin ay agaran po kaming nakipag-ugnayan doon po sa kanya pong asawa na siya pong nag-post nga nitong viral post na umiikot ngayon. At nag-alok po ng tulong dahil po doon sa amin pong pagre-repaso ng mga kaso ay meron naman po talagang makukuhang benepisyo itong ating miyembro. So kami din po ay pagkatapos po namin siguro dihing ang ating miyembro po at kanya pong mga naiwang mga
mahal sa buhay ay natulungan na natin. Tsaka po kami lumapit sa ating mga hospital para po alamin ano ho yung mga detalye. Kasi wala naman po tayo doon para po sabihin kung ano po talaga ang dapat na nangyari. At ngayon po ay hinihintay po natin yung kanilang kasagutan. So, posible po bang may posibleng pagkukulang o miscommunication doon po sa proseso sa panig ng ospital, like po sa pagproseso ng claim o sa pagpapaliwanag po ng mga benepisyo sa pamilya? Alam mo, Cheryl, napakarami kasi nitong ating mga kinukonsidera sa pagpapalawig ng atin at pag-apply ng ating benepisyo. So ito inaaral pa namin kaya hinihingi nga namin yung detalye mula sa ating mga ospital at inaalam namin ano ba ang punot dulo bago kami gumawa ng naaayong hakbang. Pero ang PhilHealth po ba ay diretso ng nagkaroon ng pagkakataon na makausap mismo po itong naulilang asawa? Opo, ang amin pong Regional Vice President ay agaran nga pong kinontak ang ating may bahay na ulilang may bahay at napag-agrihan po na meron pong makukuha at ito po ay amin pong ipino-process na at ito po ay agaran po naming i-reimburse kapag po nakuha na namin yung mga required na documents. Mhm. So definitely meron palang benepisyo. It's just at this point, hindi pa po natin alam kung, kasi nabayaran na po ito, no, Doc? So ang mangyayari ba ay marireimburse kung ano man po yung makikitang pwede o pasok doon sa benefit na pwede pong maibalik doon sa pamilya na halaga? Tama yan, Cheryl. At yun nga, depende doon sa mga nagawa at depende nga doon sa mga makukuha nating datos. Meron na talagang existing na mga benefit doon sa ating mga pasyente na sa kasamang palad ay hindi umabot ng 24 hours at nagkaroon nga ng tinatawag nating mortality. At ito ay usually doon sa mga dreaded disease na mataas talaga yung mortality rates gaya nga nitong stroke, myocardial infarct na inaatake sa puso, severe pneumonia, dengue at iba pang mga sakit at lalo na doon sa mga fortuitous event kapag halimbawa may mga lindol o may mga sakuna na natural calamities na nangyayari. Yun ay lahat kino-cover natin kahit less than 24 hours. Dr. Mercado, isa po sa mga kumalat online, yung paniniwalang kailangan daw munang ma-confine ng hindi bababa sa 24 hours ang isang pasyente bago makatanggap o mapakinabangan nila yung pagiging PhilHealth member nila, yung mga benefits po na ibinibigay ng PhilHealth. So, totoo ba na may ganito po o may mga exceptions naman po? Alam mo, Cheryl, yun na nga yung aming pinapalawig at pini-improve. Kung matatanda mo, tinanggal na natin yung 30-day single confinement period. Na kapag ikaw ay na-re-admit within 30 days, kino-cover na natin yan. Tinanggal na rin natin yung cumulative na 45-day benefit period na sa kabuuan ng isang taon ay pag umabot ng 45 days ang iyong cumulative o pag pinagsama-samang confinement ay hindi na kino-cover ng PhilHealth. So talagang pinalalawig namin yung ating benepisyo. Isa pa dyan, yung ating outpatient ER benefit package. So hindi na nangangailangang 24 hours ka na nasa hospital para maka-avail ng serbisyo at saka ng benepisyo ng PhilHealth. Kung nandun ka sa emergency room, ay kino-cover na natin kung ikaw man ay pinauwi before the 24-hour confined 24-hour period. Yun namang mga nako-confine at kailangang i-transfer, for example, ay kino-cover din natin yung mga ambulansya at saka yung mga transfer cost ng ating mga pasyente. So ito ay kasi iba-iba ang mga presentation ng mga sakit eh. Kahit pa sabihin mong pare-pareho ang diagnosis, hindi siya dikahon. Kaya ina-approach namin yan depende doon sa mga kalagayan at saka sitwasyon na nung ang pasyente ay nag-avail ng service. Okay, klaruhin din po natin, Doc Mercado, no? Gaya niyan, kung ang isang pasyente ay dumating sa emergency room at hindi umabot ng 24 hours ang kanyang pananatili dahil sa lubhang kondisyon o pagpanaw, mayroon pa ring mga benepisyong maaaring ma-avail. Yes, Cheryl. So kapag ang pasyente ay nanatili sa emergency room, yun ay
outpatient emergency room package natin. Kung ang pasyente naman ay na-confine, yun ay kino-cover namin, may resuscitation na coverage tayo. At ito nga, dahil sa mga pangyayaring ganito, pinarerepaso ko na dun sa aming standards and monitoring department na kapag substantial naman ang naibigay na serbisyo ng ating mga hospital at kumbaga malaki at intensive yung kaso, ay makover ng kahit yung ating portion ng case rate. Ito yun ay pinag-aaralan na namin. Para po sa kasong ito, mayroon pa bang mga benepisyo o assistance na posible pang matanggap ng pamilya habang patuloy yung inyong pagsusuri? Or klaro na rin po ito doon sa naiwang asawa na this is still under assessment, evaluation, investigation, at kung anuman yung pasok na benefits na pwede lang makuha ay maibabalik naman po sa kanila? Tama yun, Cheryl, kasi nga titingnan muna natin yung medical records, anong mga procedure na ginawa. Ang pasyente ba ay, for example, na intubate, so may separate tayong case rates dyan. Ang pasyente ba ay binigyan ng mga gamot na kino-cover din natin. So yun ay titingnan pa natin para matiyak natin kung ano talaga yung maximum na pwedeng mabigay nating benepisyo sa ating pasyente. Naging sentro rin po ng diskusyon, Doc Mercado, yung katotohanan ng mahigit 2 dekada raw naghulog nga sa PhilHealth ang nasawi. Mayroon po bang karagdagang benepisyo o pagkilala para sa matagal nang nag-aambag sa sistema para lamang din po naiintindihan ng mga kababayan natin yung kanilang pagiging PhilHealth member? So ang pinag-aaralan natin yan, Cheryl. Pero ang una dyan, kapag ang ating membro ay nakapag-ambag na ng 120 months or 120 premium payment na monthly payment, ay hindi na natin hiningan ng karagdagang premium at sila ay covered na ng lifetime. Ito yung tinatawag nating lifetime member. Pero pinag-aaralan din natin yung mga nakapagbibigay ng tuloy-tuloy at walang patlang dun sa kanilang ambag. At ito nga ay pinag-aaralan na natin at hopefully in the soonest possible time, baka within the month, makapaglabas na tayo ng mga bagong mga alituntunin tungkol dito. Over the past couple of years, talaga pong nakita naman yung pagbabago, yung pag-expand ng benefits po sa mga PhilHealth members. Maraming nadadagdag, maraming na-adjust sa iba't ibang pakete, sa iba't ibang benefits po. So posible kayang hindi lang pamalinaw doon sa ospital o doon sa nag-asikaso nung billing nito pong pamilya or hindi gaano pang ka-updated dahil nga palawak ng palawak po yung mga benefits na maaaring makuha nitong pamilyang namatay. Kaya po nagkaroon ng ganitong pagkakalituhan. Tama ka dyan, Cheryl, kasi itong health system natin is a whole of society approach. Dapat meron ding patungkulan ang ating mga manggagamot at ang ating mga accredited healthcare facility. Meron ding kaming gagawing reorientation ng aming PCares kasi sila yung mga boots, sila yung aming eyes and ears on the ground eh. So ang aking personal value parang ituring nyo na kada pasyente natin ay kamag-anak mo at mahal mo sa buhay. Anong kailangan mong gawin para matiyak na mabigyan ng tamang serbisyo itong ating mga miyembro? At ito po, Doc Mercado, kung may mga pamilyang nakakaranas ng pagkalito, pagkaantala o umano'y pagkakait ng benepisyo, saan sila maaaring direktang dumulog para makakuha nga ng agarang assistance mula sa PhilHealth? So, we appreciate itong mga ganitong uri ng report kasi ito yung talagang nagpapatibay at it brings our attention and our focus on the other gaps na maaring hindi namin nakikita agaran eh. So ang gagawin po namin talaga ay yung aming PCares i-reorient. So yun po yung ating mga taong nandun po sa mga hospital. Kasi karamihan nga lang po dun sa secondary and tertiary hospitals nandun doon. At meron din po tayong 24/7 na corporate action center
At ito po ay pwede nyo pong tawagan. Ang numero po ay 02-8662-2588 or mag-email po sa amin, nandun din po sa aming website para po agaran din naming matugunan yung kanila pong mga hinaing o mga komento. Dahil po sa naging insidenteng ito, Doc Mercado, may nakikita ba kayong pangangailangang repasuhin o baguhin yung ilang patakaran o guidelines upang maiwasan, mas ma-improve din po yung pag-assist sa mga PhilHealth members po natin pagdating sa mga reklamo? Oo, niriripaso namin yung parang provider adherence and compliance ng ating mga providers. So meron na tayong escalation protocol na ginagawa. Tinitingnan din namin yung kanilang adherence sa service level agreement. At yun nga, meron kaming tinayo rin na health finance analytics units para din aralin yung mga datos na nakukuha namin mula sa ating mga providers at mga hospital. So marami tayong ginagawang mga pagrerepaso at pagreforma nitong ating mga sistema at hopefully within the next month or so meron ng bunga itong aming ginagawang mga bagong reforma. Maiba lamang po ako ng kaunti, Dr. Mercado, para updated din yung ating mga miyembro. Ano na yung mga bagong benepisyo, pinalawak na coverage o mga reformang ipinatutupad ng PhilHealth ngayon na dapat malaman po ng ating members? So ang una po dyan ay yung ating yakap o yaman ng kalusugan para mailayo tayo sa sakit na nilunsad natin nung nakaraang taon, pero ngayon pong taong ito ay talaga po tayong pusang nagre-recruit ng mga providers at ito po ay para palawakin po yung access points at ngayong taong ito rin po ay nilunsad natin nationwide na yung ating gamot or yung ating guaranteed access to outpatient medicine. Nung nakaraang buwan po, to be exact, April 30, ay nilunsad po natin yung bago nating maternity care package na kung saan po ay tinaas na natin yung coverage ng panganganak. Ito man po ay normal delivery or cesarean section. At kung doon naman po sa mga nakunan ay yung pong pagraraspa. At kinover na rin po natin yung mga prenatal at saka postnatal follow-up po ng ating mga mag-ina. Kasama po yung pagbibigay po ng mga bitamina at saka po yung paggagawa po ng mga laboratorio para matiyak po yung kaligtasan ng ating mag-ina. At bilang panghuli pong tanong, ano po yung mensahe natin sa mga Pilipinong nababahala matapos mabasa itong viral na post na ito at nagtatanong kung sapat ba yung kanilang proteksyong maibibigay ng PhilHealth sa oras ng kanilang pangangailangan? Nais ko pong bigyan ng assurance ang ating mga miyembro na kami po ay nandito para po tugunan at tulungan po ang pangangailangan nila. Meron lang pong pagkakataon na sa dami po ng ating mga pulisiya, mayroon pong maaaring falling between the cracks. At ito nga po ay amin pong tinutugunan sa pamamagitan po ng pag-reorient at nga po pagbibigay na mas malinaw na mga standards. At saka po yung ating mga accredited providers, mga hospital man po at mga doktor, ay atin pong i-align kasi nga po ito ay whole of government approach at yung ibang ahensya po ng ating pamahalaan ay maging collaborative din po tayo kasi nga po katulad niyan ang regulations po for anti-deposit law ay nasasaklaw po ng DOH. Kaya yun po ay aming pag-uusapan kung ito po ba ay talaga nasusunod ng ating mga providers. Kailan po inaasahan na masasara itong kasong ito dito po sa misis na nag-viral na matatapos po ang investigasyon at maaksyonan po? So binibigyan po muna natin ng personal space ang ating grieving family para po makapag-adjust at siyempre po mahirap po yung kanilang mga pinagdadaanan. Pero ang aming lines of communication po ay open 24/7 at pagka may pagkakataon na po ako po mismo ang makikipag-usap sa ating naulilang may bahay para rin po ipaliwanag at bigyan po ng assurance yung amin pong ginagawang reforma.
Marami pong salamat sa inyong oras at paglilinaw, Dr. Edwin Mercado, President and CEO ng PhilHealth. Sa mga taga Quezon City, pwede nang magpadala ng sumbong online na diretsyong mababasa at tutugunan ng inyong LGU. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Fatima Baduria. Kung may namataang nakakaabala o perwisyo sa Quezon City, mas madali nang isumbong yan sa LGU. Tambak na basura sa kalsada na hindi nakolekta, sirang streetlights o drainage, buildings o negosyo na walang permit, at pati illegal structures o lubak sa kalye, pwede yang ireklamo sa QCI report online ng Quezon City Government. Mag-upload ng picture ng insidente, ipin ang eksaktong lokasyon at ibahagi ang aberya para maihati dito sa tamang department ng LGU. Masusubaybayan mo rin ang proseso ng pagresolba nito. Pero may mga instances din na kailangan mag-coordinate with DPWH, with MMDA, and in our case, sa BPLD, kung may halimbawang may complaint about a specific business na walang nag-ooperate na walang mayor's permit, ay kailangan namin puntahan at i-inspect to validate kung tama ba. Nagbabala naman ang LGU, bawal ang prank. Kapag ikaw ay nag-submit ng fictitious, fraudulent, o kaya naman ay nanloloko ka dun sa aming QCI report system, pwedeng gamitin yon as case against you. Para sa non-emergency cases daw ang QCI report. Kung may emergency namang nais iparating sa LGU, pwede itong itawag sa helpline ng QC. I-dial lang ang 122. Mga kapatid, Mobile Journal Fatima Baduria po, hatid ang muka ng balita. Samantala, nagpatawag na ng special session si Pangulong Bongbong Marcos para sa Kongreso sa darating na Miyerkules, June 17. Layon daw nito na bigyan daan ang ilang natenggang panukala dahil sa naging kaguluhan sa Senado kamakailan. Magbabalita si Mobile Journal, Merimon Reyes. Merimon, may reaksyon na ba dito sa ipinatawag na special session ni PBBM ang dalawang panig ng Senado ngayon? Cheryl, sa ngayon wala pa tayong bagong reaksyon na nakukuha, pero ito yung sinasabi ng mga senador from the majority bloc, yung new majority bloc ngayon, na pinangungunahan ni Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian na kinakailangan daw talaga para matugunan yung mga pending na legislation na oras daw ang kalaban nila dito. Kabilang na rin dyan yung promotion ng ilang mga military personnel, yung mga opisyal na pagka naabutan daw ng age of retirement, hindi na makukuha, so pahirapan daw doon. Plus yung amendments, for example, sa ilang mga panukala, tulad na lamang assistance to individuals in care situations o yung AICS, amendments sa masustansyang pagkain para sa Batang Pilipino Act, yung anti-political dynasty law, yung pati yung iba pang mga measure na kinakailangan ng agarang oras at panahon. Pero so far, may kapangyarihan kasi ang Pangulo para magpatawag nito. Kaya kahit sinabi pa nitong over the weekend na nanatiling naghihintay ang mga senador, once naman na magpatawag nga ang palasyo ng special session, asahan ang pagpunta nitong mga senador from the majority bloc. Maging ang dagdag na natin dyan si Senator Joel Villanueva mula sa new minority bloc na sinabi kapag magpatawag nga raw nitong special session, gagampanan niya raw ang kanilang mandato ayon sa saligang batas. Ang sabi naman ni Senator Ping Lacson, kung sakali nga, at ito na nga, nangyari na, meron ng by Wednesday, June 17 na special session, ini-encourage niya na sana lahat daw ng mga senador from the minority bloc ay umattend din, hindi lang daw itong si Villanueva. Cheryl. Ayan, nabanggit mo nga na willing umattend si Senator Villanueva dito sa ipatatawag na special session on Wednesday, ano? Pero usap-usapan pa rin yung 13th na senator daw na sinasabing pwedeng mag-over the backward sa new majority. Sa nakakaya yun, may reaksyon na rin ba dyan yung kampo nila Senator Alan Peter Cayetano? Cheryl, sa ngayon, ang nagsalita muna dyan si Senator Ping Lacson na wini-welcome niya itong pagbibigay ng commitment ni Senator Villanueva sa pag-attend niya sa special session. Pero so far sa kampo ni Senator Alan Peter Cayetano na hanggang ngayon ay mini-maintain niya pa rin na siya raw ang legal at ang moral na Senate President. So far tahimik pa. Sabi pa nga ni Senator Ping nitong weekend, tumatahimik na rin daw yung pagiging vocal sa suporta ng ilang mga senador mula sa Cayetano bloc. Pero ang hinihimok dito, wala naman kasing, sabi ni Senator Villanueva kasi, wala raw itong patungkol doon sa paglilipat bakod, pamimili ng sites, kung sino ang sasamahan.
kundi yung pag-question daw at paghahanap ng taong bayan ng kung ginagawa ba ng mga senador yung kanilang trabaho. So far lumulutang nga yung pangalan ni Senator Villanueva pero wala pang nagkukumpirma. Puwera na lamang siguro, Cheryl, kung sakali sa special session, magkaroon na ng motion para sa pagpapalit ng liderato o kung makukumpleto na yung kinakailangang 13. Ang sabi kasi ni na Senator Ping, hindi pa nila maipush talaga o maisulong yung pag-uupo kay Senator Gatchalian bilang Senate President na dahil hindi pa nakukumpleto yung bilang na 13 or at least 13 senators na bubuo sa majority. So kung sakali man na maging totoo na itong si Senator Villanueva ang maglilipat bakod, maaari nang mailuklok talaga bilang SP si Gatchalian. Pero aabangan pa natin yan ngayong Wednesday. Cheryl. So paano mangyayari nun, Mary Mon, para mas maintindihan ng mga kababayan natin? Magkakaroon ng special session, pero sino magpe-preside? Tapos, paano kung igiit ng Cayetano Block na silang mula sa kampo nila ang dapat mag-preside? O hanggang ngayon, nakikiramdam pa rin tayo? Cheryl, yan yung sabi ni Senator Ping na ready raw ang majority block sa kahit na anong quote-unquote dirty trick ni Senator Alan Peter Cayetano. That may include, kasi kapag may special session, yung presiding officer pa rin, so sa liderato na to, technically ang acting na Senate President or presiding officer, si Senator Gatchalian. So siya ang tatayo doon sa rostrum at magpe-preside ng special session dito sa Senado. Pero ang nasabi ni Senator Ping, maraming pwedeng mangyari kung sakaling magkakaroon ng special session. And that includes yung pagkukontest daw ni Senator Cayetano bilang presiding officer, pati yung pag-a-attend din ng mga senador from the minority bloc. So walang dinivulge na detalye kasi si Senator Ping, pero sinasabi niya handa naman daw sila sa kahit na anong pwedeng mangyari sa paparating na special session. At ito na nga, meron na nga. So yung preparation na inaabangan nila is kung magkakaroon ng pagkukontest mula sa Cayetano Block sa paghahawak ng special session ngayong Wednesday. Cheryl. Kumusta ang security dyan sa Senado? Ngayong balik on-site work na. At totoo ba na ipinagbabawal pa rin ang mga bisita sa loob? Sa ngayon, Cheryl, oo, iba pa rin yung security alert nila dito. Sa labas ng Senado, sarado pa rin yung pinaka-gate nila. Yung checkpoint nila bago yung gate. Nandun din yung mga barbed wires, yung mga steel barricades na nakapaligid sa kahabaan ng Jokno Boulevard, maging yung under-vehicle inspection na ginagawa. So, ibig sabihin, yung mga sasakyan na nais ipasok dito sa Senate premises, dadaan muna siya, i-inspeksyon yung ilalim, yung paligid, at kukumpirmahin muna yung sakay kung ano ba yung pakay nila. Senate personnel ba sila? Senate accredited media, kasi accredited media lang muna ang maaari pumasok dito, or kung may coordinated silang purposes ng pagpunta sa Senado. So far, wala pang schedule ng committee hearing sa ngayon, wala rin pa silang session dahil adjourned sine die sila, kaya nananatili munang heightened yung security sa loob at labas ng Senado. Cheryl. Ngayong araw, yung itinakda yung non-extendable deadline para magsumite ng pre-trial brief sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Ano yung inaasahang proseso rito? Ito kasi, Cheryl, yung part na aayusin pareho. Wala pa ditong verdict ng guilty or not guilty. So yung House prosecutors, maging yung defense o yung sa kampo ng ini-impeach sa kaso na to kay Vice President Sara Duterte, aayusin nila ngayon yung mga ebidensya. Dito may marking of evidence, yung pag-aayos na ng trial calendar, kumbaga yung ibang mga logistics na may kinalaman para maging smooth flowing yung schedule at yung pinaka-proseso na ng trial proper ng impeachment. So far, yung huli kasi nating kalendaryo nakita ngayon nga yung huling araw nito, susundin na ng pre-trial conference. Ito na yung pag-i-issuance din ng pre-trial order, tapos ipag-file ng commitment on pre-trial order. Ito na yung ika-clarify na lahat ng kailangang gawin, mamarkahan na yung exchange of evidences para mas organized na kung sakaling July 6, gagawin na yung target talaga na impeachment trial proper. Cheryl. On time naman ba yung mga agenda kabilang ang impeachment trial preparation ng Senado sa kabila ng patuloy na issue sa leadership? Cheryl, yan yung sinasabi ng majority block ngayon na kung sakaling nga may iba pang concerns, maaari din lang itong ma-address sa special session, which is mangyayari na nga sa Wednesday. Yung isang inaabangan din kasi dito is yung kung sino na yung maninilbid bilang presiding officer sa impeachment trial. Ang huli kasi nasabi ni Gatchalian, siya raw yun bilang acting na Senate President,
puwera na lamang kung meron silang iluluklok o iuupong magsisilbing presiding officer ng impeachment. Lumalabas pa nga yung tinatawag na impeachment manager para masiguro yung kaayusan at yung tamang daloy ng impeachment trial. So ilayan yan sa mga abangan natin sa mga susunod na linggo. Pero so far, wala pang binabanggit na kahit na ano ang liderato sa kung magkakaroon ba ng compromises. Pero ang nabanggit ni Senator Ping is yung possible effect kung sakali man na marami pang senador ang hindi makakapunta sa impeachment trial, kung sakali man na sila ay madedetain or magkakaroon ng suspension order na mahahadlangan yung kanilang attendance. Pero ang nasabi naman dito ni Senator Ping, maaari naman daw may realm of possibilities na pwedeng gawin. Pwedeng mag-ask ng leave of court. So kung sakali man, for sa case ni Senator Jinggoy Estrada, pwede naman daw kung sakali i-escort daw siya para makapag-attend ng impeachment trial. Same goes din sa iba pang mga senador na kung sakali man, while they're still under investigation, kung sakaling magkaroon ng suspension order, ilan ito sa kailangan nilang aralin. Pero ang sinisiguro, hindi dapat nito maapektuhan yung magiging final verdict sa impeachment trial. Ang malinaw naman dito, hiwalay ang function ng mga senador bilang parte ng legislative body at bilang parte ng impeachment court. Kaya ilan yan sa mga development na abangan natin sa mga susunod na linggo. Share it. Maraming salamat, Mobile Journal, Merymon Reyes. Nagnenegosyo ka ba at di mo alam kung paano magpresyo ng produkto? Nako, pakinggan mo to para matuto ka. Hi there, this is Shinkitan, your pambansang wealth coach. Nako, minsan, pag tayo nagnenegosyo, natatakot tayo magpresyo ng malaki. Baka walang bumili. Kung masyadong mura, baka naman malugi. At minsan may mga negosyante sobrang saya dahil ang laki ng benta pero hindi nagko-compute. Wala palang kita. Aray. Maraming small business owners po ang nagpapresyo ng dahil lang sa emosyon o tinapatan lang yung presyo ng kanilang kalaban na hindi naman alam kung talagang kumikita sila o hindi. Tatandaan, ang benta kung walang kita ay hindi negosyo kundi ito ay nalulugi. Kaya una, kailangan po natin alamin natin ang tinatawag nating COG or cost of good, ang totoong cost mo. Kaya i-compute po natin from raw materials, packaging, delivery, kuryente, labor, upa, di ba? Minsan nakala mo kumikita ka na pero hindi mo pala naisama ang tinatawag nating operational expense mo. Pangalawa, huwag po tayo sumabay sa presyo ng kompetisyon, di ba? Magkaiba ang location mo, quality, expenses, target market or tinatawag na cost of good. Hindi pwedeng kopya-kopya lang. Pangatlo, dapat may kita. Negosyo to, hindi to charity. Dapat may profit margin. More or less, mga magkano, dapat after all expenses, ang minimum dapat kitain mo nasa 10% to 40 or higher. Number 4, huwag tayo makipagkumpetensya sa presyo lang. Idaan natin sinatawag nating value-based pricing. Hindi lang produkto ang binabayaran ng customer, pwede rin bayaran ang iyong experience, branding, service, tiwala at convenience. Minsan, willing pa magbayad ng tao na mas mataas kasi nararamdaman nila ang tinatawag nating value. And last but not the least, test and adjust. Hindi naman ang permanent ng pricing, pwede kang mag-test. Observe mo. Kung maganda ang benta, i-maintain mo. Kung mahina ang benta, mag-adjust ka ng konti. At kung lumakas pa ang demand, baka pwede ka pang mataas ng konting presyo. Tatandaan, pricing is all about strategy, not guessing. Kaya, ang tanong, tama ba ang pagpepresyo mo? Di ba? Ikaw ba ay kumikita o bumibenta ka lang pero wala namang tubo? Sana naliwanagan po kayo, tatandaan, ang tunay na yayamanin na negosyante hindi lang marunong magbenta, pero marunong din magpresyo. Sinuspende ng Korte Suprema si Attorney Jesus Falces. Nag-ugat ang kaso sa kanyang Twitter post noong 2018 kung saan gumamit siya ng umano'y malaswa at mapanirang salita para ipagtanggol ang kapatid na si Nico kaugnay ng reklamong qualified theft na isinampa ni Chris Aquino. Sa desisyon ng SC, simple misconduct ang ginawa ni Falces na may katapat na parusang 1 taong suspensyon sa pag-aabuga siya. Ngunit sinabi rin ng korte na pwedeng gamiting depensa ni Falces ang pagtatanggol sa kanyang kapatid.
Balita abroad, planchado na ang kasunduan ng Amerika at Iran sa pagbubukas ng Strait of Hormuz. Ayon kay US President Donald Trump, papayagan na niya ang toll-free na pagbubukas ng Hormuz, pati na ang pagpapaalis sa naval blockade ng Amerika. Inanunsyo niya ito kasabay ng kanyang kaarawan. Ilang buwan na ring nasa gitna ng tensyon ang Strait of Hormuz. Dito dumaraan ang 20% ng langis sa buong mundo. Isang sapatero ang nagbibigay ng libreng shoe repair sa mga estudyante sa Marikina na kilalang bilihan ng mga sapatos. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Ivan Tarinque. Sira na ang sapatos pero walang pambili. Pwede magpa-repair sa isang sapatero sa Marikina ng libre. Sa Santo Niño Elementary School, nakilala ko ang sapaterong si Rolando. Ang mga sapatos na luma, inaayos niya para magamit pa. Kung bakit ginagawa niya ito ng libre. Masakit para sa amin na sapatero na nakikita na gano'n, medyo naaabag kami. Sayang yung pagkakataon na meron silang magamit na mas maayos, mas magandang sapatos. Karamihan sa mga dinadalang sapatos kay Rolando, hiwalay na ang suwela o may sira lang naman na bahagi. Yung kumpas naman na leather shoes, nire-retouch niya para mukhang brand new. Isa sa mga maagang pumila si Nanay Sandra na 3 pares ng school shoes ng kanyang mga anak ang ipinaayos. Pinaayos na lang kasi mas makakatipid po. Kailangan matibay kaya medyo may price po yung sapatos. At eto, wala raw limit kahit gaano karami ay paayos kay Mang Rolando, basta estudyante. Para makatulong sa mga estudyante, magkaroon ng inspirasyon na merong mga tao na nasa likod nila na handang sumuporta para sa kanilang pag-aaral. Sa pamamagitan ng simpleng pagkukumpuni, umaasa ang sapatero na mas maraming bata ang makakapasok sa eskwela ng may kumpiyansa. Mga kapatid, Mobile Journal Ivan Tarinque po, hatid ang mukha ng balita. Hola mga kapatid, yes, ngayon tayo sa isang showbiz ganap kung saan nakita nga natin si John Estrada at Sira Reyes on reunited para syempre sa isang trabaho. Pero anyway, speaking of, ito na, iba parang showbiz news mga kapatid. Nakatapos na ng festa ng BTS, kanilang 13th anniversary at syempre naging emotional po ang Bangtan Boys sa kanilang reunion with their fans all around the world. At ito, yung issue ng happy, sinagot na rin po ni Miss Universe Philippines, Bea Million Widorsky. Narito po ang report. 감수성이 풍부해요. 저는 이제 팬들과 다시 만날 날 그 순간을 항상 계속 그리워했었던 때가 너무 길었었어가지고 그 순간을 다시 마주하니까 너무 약간 감정이 오더라고요. 이제 뭐 단체로 또 한번 무대에 올라가거든. 또 다시 한번 이게 알잖아. Yan ang feels ng BTS sa kanilang Arirang World Tour. Kaya naman dinagsana ng mga Filipino Army ang 13th anniversary celebration ng BTS na naganap din dito sa Pilipinas, sa Taguig to be exact. Sa exclusive video interview na pinadala sa News 5, talagang emosyonal ang OT7 na makitang muli ang fans worldwide. 이제 없어요. 찡하게 있겠지 또. 아니야, 무조건 올라가면 바로요. 그럼 뭐야? 우리 오프닝부터 오는 Kinasal na ang panganay ni pambansang kamao Manny Pacquiao na si Jimuel Pacquiao sa kanyang partner na si Carolina Pimentel sa California, USA. Hindi naman naka-attend ang kanyang kapatid na si Michael na konsihal sa Gensan para magsilbi sa mga naapektuhan ng lindol. Kasabay ng araw ng kalayaan noong Biyernes, nagsama-sama ang mga fashion and cinema icons sa Mega Ball 2026 sa Makati. Kasama sa mga dumalo sina Gina Alahar, Rio Locsin, Dolly De Leon, My Best Friend Eman Starsha Ina Magdayaw at marami pang iba. And from the younger generation, Ashton Olviga, The Good Doctor star Inigo Pascual, kasama ang kanyang ama na si Piolo Pascual. As co-chair this year, powerful ang mensahe ni aktor PH President Iza Calzado. If politics and government divide us, let us, women in film, let film unite us for our families. Ito naman ang mensahe ng Mega Icon Awardee na si Charo Santos Concho. I think women should continue to tell good stories, stories that empower, stories that inspire, and stories that will make a difference in the lives of the Filipinos. Meanwhile,
Na-corner natin si Miss Universe Philippines Bea Milian Windorski. Dito niya sinagot ang hot issue tungkol sa mga halfies. I understand why people are frustrated and upset, and I think it's bringing up really important conversations on privilege and the colonial beauty mindset. However, I think we're going through a natural calamity in Mindanao, and there's communities in Sarangani that still don't have clean water access and medicines. So I think there's much more productive conversations to be had to help our countrymen. Alright, mga kapatid, yan muna ang latest sa showbiz. Balik sa inyo dyan sa studio. Thank you, MJ. At yan po ang mga bumabanderang balita at public service sa inyong tunay na kasalo sa tanghali. Hanggang bukas, dito sa Balita Magpapabusog sa inyong kaalaman. Ako po si Cheryl Cosim. Kami ang inyong kapatid sa public service. 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino.